ang pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig. At ang ating mensahe po sa gabi ito ay mayroong pamagat na how then. So ang ating pong main verse ay ating makikita sa Romans chapter 10 verse 14 at ganyan po ang nasusulat. How then are they to call on Him in whom they have not believed? How are they to believe in Him whom they have not heard? And how are they to hear without a preacher? Sa Tagalog po, ganyan po pagkakasalin, paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mga ngaral sa kanila? Pagpalain mo pagkakabasa sa dalang Panginoon. Ang ating pong binasang talata, dito po nakapaloob ang mga katanungan na kailangan nating masagot bilang mga anak ng Diyos. Paano sila tatawag? Ang tanong, bakit hindi sila tumatawag? Alam mo sagot natin doon? Dahil hindi nila alam kung kanino tatawag. Paano sila sasampalataya? Bakit hindi sila sumasampalataya? Dahil hindi po sila nakakakilala. Paano sila makakapakinig? Ang tanong, bakit wala silang napakinggan? Baka po dahil nanahimik tayo. Bakit? Bakit tayo nananahimik? Mga mananampalataya, mga anak ng Diyos, mga tagasunod ni Kristo. Bakit po tayo nananahimik? Dahil ba natatakot kang tanggihan? Natatakot kang ma-reject? Natatakot kang marinig yung pagtanggi nila sa'yo pag ikaw ay nagbigay ng isang paanyaya? Ayaw mong ma-reject. Parang sa Facebook ngayon, gusto laging naka-thumbs up, diba? Naka-like, mga heart yung pinapadala sa'yo. Pero alam niyo po, mismo ng ating Panginoong Jesucristo ay nakaranas ng rejection. Siya rin ay tinanggihan. Ang sabi po sa 1, Kabanatang 1, Talatang 11, pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Kaya nga po sa gabing ito, makita natin na okay lang na ma-reject. Okay lang natanggihan ng mundo. Bakit po? Kasi given na tatanggihan tayo talaga ng mundo. Tatanggihan ka talaga ng mundo. Bakit? Kasi hindi tayo taga dito eh. Diba? Alam mo sabi sa salita ng Panginoon, we are citizens of heaven. Tama po ba? We are citizens of heaven. Kaya huwag ka nang magtataka kung hindi ka nagiging katanggap-tanggap sa mundo. Ang tanong ko po sa bawat isa, ikaw ba? Ilang beses ka bang in-invite sa church bago ka pumunta? Ilang beses ka bang in-invite sa mga Bible study o fellowship ng iyong mga kaibigan na alam mong mga mananampalataya? Kaya nga po ulitin ko, ang Romans chapter 10 verse 14 po ay naglalaman ng mga katanungan na nagpapakita ng kahalagahan ng pagpapahayag ng Ebanghelyo o ng mabuting balita. Bakit po? Para ang mga tao ay makarinig, manampalataya, at maligtas. Tatlo pong katotohanan na nakapaloob sa mga talatang ito, na nakikita ko sa likuran ko, ang ating pag-aaralan sa gabing ito. Yung una po na katotohanan ay ang pangangailangan ng marinig ang mabuting balita. Ang sabi po, paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Maliwanag po na sinasabi ng talata, upang ang isang tao ay tumawag sa Panginoon, ay dapat muna siyang sumampalataya.
At upang siya ay sumampalataya, ay kailangan mo na siyang makarinig patungkol sa katotohanan ng Panginoong Jesucristo. Totoo naman po, na kahit sino at lahat ng tatawag sa pangalan ng Panginoong Jesucristo ay maliligtas. Ngunit hindi po natin pwedeng ipagpalagay na dahil totoo ito, ang mga tao ay otomatiko na magpapasya na tatawag at mananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Totoo naman, kahit sino na tumawag sa ating Panginoong Jesucristo ay maliligtas. Kaya ulitin ko po, huwag natin ipagpalagay na automatic na ang mga tao kikilala, mananampalataya, maniniwala sa ating Panginoong Jesucristo. Mahalaga po kasi na maunawaan natin na ang paniniwala sa ating Panginoong Jesucristo ay imposible kung wala mo nang maririnig patungkol sa Kanya. Ang paniniwala, pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo ay imposible kung wala mo nang maririnig patungkol sa Kanya. Ano pong ibig sabihin? Sino po ba sa atin ang na-born again nung makakita ng Bible? Meron po ba? Nakita mo lang yung Bible, taas kamay ka ng Panginoon, isinusuko ko ang buhay ko, makita mo lang yung Bible. Meron po ba? Sino po ba sa atin ang naging mananampalataya nang malaman mo na yung kaibigan mo ay nag-church? Bakit? Kasi nakita mo naglalakad, may nakahalugit yung Bible. Siguro, nag-church na. Ang tanong, nung nakita mo ba ang kaibigan yun? Ikaw rin, tinais mo mag-born again? Hindi. Sino po kaya sa atin ang nanampalataya nang napatunayan mo na totoo nga, ang kaibigan kong ito na pasaway, na pasimuno ng kalokohan, ay totoo nga. Hindi na siya umiinom, hindi na siya naninigarilyo, nagbago na yung kaibigan ko. Meron po ba sa atin na walang salita na iyong narinig, nakita mo lang na born again ka? Hindi ko po alam, pero alam ko, based on my experience, wala po akong nakitang isang mananampalataya na na-born again, then nakita lang yung kanyang kapatid o kaibigan na nagpupunta ng Diyos. Ito po yung sinasabi ng talata. Kailangan munang makarinig ng mabuting balita. Marinig ang katotohanan na mahal ka ng Panginoon. Kailangan na marinig ang mensahe ng kaligtasan. Kailangan muna na marinig ang katotohanan ng salita ng Panginoon. Kaya nga po ang sabi sa verse 17 ng Roma, sabi niya ng chapter 10, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Sabi ko nga, walang na-born again na hindi mo na nagsimula sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Yung pakikinig ng mensahe ay patungkol sa salita ng ating Panginoon Jesucristo. At yun ang dahilan, kaya nga po tayo nag-i-invite sa church. Kaya tayo nag-i-invite sa mga Bible study o sa mga gawain natin para makapakinig sila ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Para marinig nila ang mabuting balita. Kasi kailangan makita po natin na naging ganitong sitwasyon na ang isang taong may sakit na hindi alam na may gamot na sa kanyang sakit na magpapagaling sa kanya, kung walang magsasabi sa kanya patungkol sa gamot na kailangan niya o sa gamot na kailangan niya inumin, mananatili siyang may sakit. Bilang mga mananampalataya ko, tungkulin natin ibahagi ang mabuting balita. Sabi nga, for 14 nights, naririnig na po natin yan. Tungkulin natin na ibahagi ang Ebanghelyo. Para yung iba na hindi pa nakarinig, na wala bang Kristo sa kanilang buhay, ay magkaroon ng pagkakataon na marinig at tumugon sila sa mensahe ng kaligtasan. Pangalawa pong katotohanan na nakapaloob sa ating main verse sa gabing ito ay yung pangangailangan
na magbahagi ng mabuting balita. Aside po sa 14c ng Roma, sabi niya, paano naman sila makakapakinig kung walang mga ngaral sa kanila? Binibigyan din po ng talatang ito ang responsibilidad ng mga mananampalataya na ibahagi ang mabuting balita. Maliwanag po, malinaw na sinasabi ng ating talata na upang ang isang tao ay makakilala, tumawag sa Panginoon, ay dapat muna siyang sumampalataya. At upang siya ay sumampalataya, ay kailangan muna niyang makarinig patungkol sa Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, kung walang magpapahayag, walang magkukwento, walang magbabahagi, walang mag-share, ang tanong, paano sila makakarinig? Kaya nga po ulitin ko, ang misyon ng bawat mananampalataya ay ipangaral ang ating Panginoong Jesucristo. Pero again, may mga tanong. Pastor, mahihain po ako eh. Hindi po ako maboka. Hindi ako palakwento. Yung uso na ngayon, introvert po kasi ako eh. At yung maling kaisipan ng nakakarami, hindi ko naman po paloob o gift yung evangelism. Last year, sinabi ko na po, naniniwala po kami sa CMI Dabdab sa kasabihan, kapag ayaw, maraming dahilan. Pero kapag gusto, ano po? Maraming paraan. Kaya nga po sabi nga natin, bato-bato sa langit, ang tamaan, sa pulay. magbataan. Pang-15 araw o gabi na po tayo ng ating 21 days of prayer and fasting. Ilang beses na po nating narinig yung katotohanan na ang pagbabahagi ng mabuting balita ay hindi lamang para sa mga pastor, para sa mga evangelist. Ito ay para sa lahat ng mananampalataya. Para sa lahat ng Kristiyano. Para sa lahat ng tagasunod ni Kristo. Totoo naman po, ang Panginoon ay may ginagawa para abutin tayo. Katulad nung tayo ay hindi pa mananampalataya, kumilos ang Panginoon, mayroong inabot na isang mananampalataya para abutin ka. Pero paano na ngayon? Na ikaw rin ay isa ng mananampalataya. Mahalaga na maunawaan po natin, inaasahan din ng ating Panginoong Diyos na gagawin natin yung ating bahagi sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Bakit po? Kasi ito'y utos niya. At dahil ito ay utos niya, umaasa ang ating Panginoong Diyos na tayo ay sumunod. Isa pa pong tanong sa gabing ito, naaalala pa rin po ba natin yung Great Commission? Sabi nga, Great Commission, hindi ito suggestion. Kaya kung hindi mo ito ginagawa, ikaw ay nagkakasala. Ano mo pagkakasala? Alam na po natin. Sin of omission. Diba? Nasabi po sa Santiago, Kabanatang 4, Talatang 17, kung alam ng isang tao ang mabuti na dapat niyang gawin, pero hindi naman ginagawa, nagkakasala siya. Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya nga po, huwag mong hayaan na dahil ikaw ay mahiyain, dahil ikaw ay hindi mabuka, dahil ikaw ay hindi palakwento, ay mapapahamak yung mga mahal mo sa buhay. Huwag naman po sana. Kaya kapatid, sa gabi kong ito, huwag ka lang basta na lang manahimik. Sabi nga natin, simulan mo sa pag-iimbita. Invite mo sila sa worship Sunday. O kaya Sunday worship. Kapag tinanong ka, ano bang meron? Anong pwede sabihin? Meron kaming praise and worship sa church. Diba? O kaya, meron kaming worship and praise sa church. Hindi naman nila alam eh. Pero kailangan ko mag-invite ka. Tama po ba? Ba't kailangan mo maghintay ng fiesta? Diba? Kasi tatandaan po nung kami, merong Pinoy fiesta sa church namin sa Singapore. So yun ang naging avenue para ma-invite kami sa church. Pero sa atin, hindi na kailangan eh. Sabi nga, meron kaming praise and worship sa church. Parang mini concert. Pwede na yun. Sineselebrate namin kasi yung kabutihan ng Panginoon. Gusto ko pong maitanim sa ating isipan na ngayong ikaw ay
anak na ng ating Panginoong Diyos. Isipin mo na ikaw ay bahagi ng isang, parang bang yung NDRRC ba yun? O NDRRMO ba yun? Parang rescue team. Isipin mo na ikaw ay isang bahagi ng rescue team ng Panginoon na ipinadala para iligtas yung mga taong nasa kalamidad. Kaya hindi ka pwedeng umupo lamang. Hindi ka pwedeng hintayin mo na yung biktima ang lumapit sa'yo. Wala pong ganung rescue team. Meron pa ba ganung rescue team? Na pag pumunta sa isang sakuna, uupo lang, mag-aantay na lumapit yung mga na-aksidente. Wala po eh. So tayo po bilang mga mananampalataya, ganon din dapat ang maging kaisipan natin. Na tayo yung lalapit, tayo yung maghahanap ng pagkakataon upang maibahagi ang patungo sa ating Panginoon Jesucristo. Yung kanyang pagmamahal na bumago sa iyo. Yung pag-ibig ng ating Panginoon na nagbigay sa iyo ng isang panibagong buhay na kahit baka ikaw mismo hindi mo maunawa na paano nangyari yun sa iyo. Gumawa po tayo ng mga pagkakataon para yung ating mga kaibigan, mga kakilala na wala pa sa kanila ang ating Panginoon Jesucristo ay makarinig ng mabuting balita. Ikaw na yung gumawa ng pagkakataon. Kaya nga po mahalaga na siguro maisama rin sa panalangin natin yung na tayo ay mabigyan ng pagkakataon, ng opportunity na maibahagi yung mabuting balita. Magkaroon tayo ng pagnanais na maibahagi natin yung ating patotoo. Kung paano tayo pinatagpo ng ating Panginoon. Kung paano nung una mong maranasan yung kabutihan niya, yung pag-ibig niya, lumambot ang puso mo, bigla, naging iyakin ka. Pero po ba dito nung maborn again, naging iyakin? Mas naging iyakin lang. Isa po ko eh. Mas naging iyakin lang. Sabi nung pastor na nagsabi sa akin, kasi Brad, sabi niya, nabago na yung puso mo. Hindi na matigas. Ngayon hindi pa gagana ka. Ang pagpapahayag po ng mabuting balita ay isang, sabi nga sa English, urgent na panawagan para sa ating lahat. Kaya nga po, nawa, sana, huwag natin ipagpaliban ang gawain ito. Dahil po, ang bawat sandali ay mahalaga para sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Pangatlo pong punto ay yung pangangailangan ng kaligtasan. Tayo na nandito, alam na natin ang sagutin. Diba? Ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Kanino po? Kanino? Jesus. Ay Jesus, sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi po, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka. Acts 16:31. At yung paborito ng lahat na talata, John 3:16, na sabi niya, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang tanong, bakit tayo kailangang maligtas? Bakit tayo mapapahamak? Baka sabihin ng isa, di naman ako nagnanakaw. Di naman ako pumapatay ng tao. Ang totoo po niya, trabaho, bahay lang ako. Hindi ako nangangagrabyado ng ibang tao. Naniniwala ako na mayroong Diyos, kaya nga tumutulong ako sa mga nangangailangan. Ang sabi pa ng isa, nagsisimba naman ako kapag may time. O kaya kapag hindi ako busy. O kaya pag birthday ko, nagsisimba naman ako. Bakit ako mapapahamak? Ano po yung sagot natin? Ang tinutukoy na kapahamakan dito ay yung kapahamakan na dulot ng ating pagkakasala o ng ating kasalanan. Ano po sabi? Romans 3:23. Pwede po pakibasa natin? Ano po sabi? Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Pag sabi ng amen, yung nagkasala. Amen. Amen. Diba? O baka naman merong tayong kasama ngayon na hindi pa nagkasala. O hindi nagkakasala. Wala naman po siguro. Ang lahat ay nagkasala.
at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. At ano po ang kabayaran? Ano yung epekto nito? Kasi baka masabihin, ano ngayon kung nagkasala ko? Ano po yung epekto nito? Romans 6:23 po sabi, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. At kapag ikaw ay namatay, ano po sabi? 2 Corinthians 5:10, sapagkat haharap tayo lahat kay Kristo para hatulan, tatanggapin ang bawat isa ang nararapat na kabayaran sa kanyang mga ginawa. Mabuti man o masama, nang nabubuhay pa siya sa mundong ito. Tatanggap ang bawat isa ng nararapat na kabayaran sa kanyang mga ginawa. Mabuti man o masama. Ang tanong, ano po kaya ang kabayaran ng mga ginawa nating masama? Sa mga magulang po na narito ngayon, naranasan niyo po ba na inutusan niyo ang inyong anak, sumuway, hindi sumunod? Pag uwi niya, anong ginawa niyo? Binigyan niyo ng pa-Jollibee? Dahil pasaway ka, bibigyan kita ng reward. Wala po siguro. Walang gumagawa no. Ang tanong, paano kaya sa ating Panginoong Diyos? Na iba yung standard. Na kung saan tinignan mo pa lang ng malaswa ang katabi mo, ang sabi niya, para ka lang gumawa ng adultery. Yun ang standard ng Panginoon. Pero, kung ikaw ay sumampalataya, ano po sabi? At ito naman ang pangako sa atin ni Kristo, ang buhay na walang hanggan. Yung kung kamatayan ay ibig sabihin kamatayan, yung pagkahiwalay sa Kanya. Pero itong buhay na walang hanggan na tinutukoy niya, ito yung buhay na walang hanggan na kasama siya sa langit. At ito po yung kailangan natin ibahagi sa iba. Buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Sa mga nakarang gabi, ilang beses po nabanggit yung pag-ibig sa kapwa, malasakit sa kapwa. Sa totoo lang po, ito yung kailangan natin ipanalangin na magkaroon tayo. Okay lang, wala naman pong masama kung healing, financial freedom, bagong kotse, sariling bahay, trabaho, boyfriend, girlfriend, yung laman ng ating prayer request. Pero dalangin ko po sa gabi nito na maisama sa prayer request natin na tayo ay magkaroon ng lubos na pag-ibig at malasakit sa kapwa. Bakit po? Dahil po sa katotohanan na kapag hindi sumampalataya, yung nanay mo, yung tatay mo, yung lolo, lola, mga kapatid, mga kamag-anak, mga kaibigan mo, mga kaklase mo, kapag hindi sila sumampalataya sa ating Panginoon Jesucristo, mapapahamak mo sila. Mapapahamak sila kung wala sila sa aklat ng buhay. Ano po sabi, pahayag? Patapos na tayo, nasa pahayag na tayo. Ano po sabi? Itinapon sa lawa ng apoy ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Nabasa niyo po ba talatang ito? Na ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itatapon sa lawa ng apoy. Ang tanong, ano bang mangyayari sa lawa ng apoy? Sa verse 10, sabi po, kasama si Satanas, kasama yung halimaw at ang buwan na propeta, magkakasama silang parurusahan at pahihirapan araw-gabi. Hanggang kailan po? Eternal. Pahayag 20:10, nandiyan po ba? Asahin po, magkakasama silang parurusahan at pahihirapan araw-gabi, magpakailanman. Ganun po ang mangyayari sa mga taong wala sa aklat ng buhay. Ito po ang kahihinatnan ng mga hindi nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ito po yung kahihinatnan ng mga taong hindi nakarinig ng mabuting balita na dapat mong ipahayag. Ito ang kahihinatnan ng mga taong dapat pala ay binahaginan mo ng mabuting balita. Pero dahil ikaw ay mahiyain,
Dahil hindi ka maboba. Dahil hindi ka makwento. Hindi mo sila nabahaginan. Hindi mo sila naimbitahan sa church. Hindi po ako nananakot. Ito po yung katotohanan na nakasulat sa salita ng Panginoon. Pero pastor, ang sabi ng isa, yung nanay ko, yung tatay ko, yung lolo at lola ko, yung kaibigan ko, siya na ang kilala kong pinakamabait, pinakamatulungin, pinakamapagbigay na taong nakilala ko. Mabuti naman po kung gano'n. Mabuti kung mabait siya. Pero alam niyo po, ano po sabi sa Ephesians 2:8-9? Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti niyong gawa para walang may pagmalaki ng sinuman. Ano ba ibig sabihin? Ang kaligtasan ay hindi dahil sa atin. Ang kaligtasan ay hindi galing sa atin. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na mabait naman ako eh. Hindi naman ako nang-aagrabyado ng tao. Hindi ako pumapatay. Hindi ako nagnanakaw. Kapatid, ang kaligtasan hindi po dahil sa atin. At hindi galing sa atin. Kaya nga po ang tanong, paano maisusulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay para hindi ka mapahamak? Tanggapin mo ang ating Panginoong Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Wala na pong iba. Ang sabi ko sa Gawa, Kabanatang 4, talatang 12, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan ng sino mang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo maligtas. Sino po yung sa Kanya lamang? Ang ating Panginoon Kristo. Wala na pong iba. Kaya nga po, yung katabi mo kahit na mabait pa yan, kahit matulungin pa yan, kahit reliyoso pa yan, noong una, pero salamat sa Panginoon. Tinanggap niya ating Panginoon sa Kristo. Kaya hindi ka na dapat mag-alala pa sa Kanya. Pero kung walang Kristo sa buhay mo, nawa, matakot tayo. Dahil hindi may susulat sa aklat ng buhay ang pangalan mo. At alam na po natin ang naghihintay. Siguro pag-uwi po natin ngayon, tigpuksan po natin, Pahayag, Revelation chapter 20. Bilang mga anak ng Diyos, ay kalabit nga po yung katabi mo. Anak ng Diyos yan. Hindi ko po siya makalabit. Masunurin yan. Kalabit ba? Ayun. Nagpapasakop yan. Bilang anak ng Diyos, huwag po natin ipagpaliban yung pangangailangan na magbahala. Ito po yung tema ng ating 21 Days of Prayer. Bakit po? Kasi po yung pagpapaliban na maibahagi natin, maipangaral natin yung mabuting balita, ito po ay pagkakait sa iba ng pagkakataon na makilala at maranasan nila yung presensya ng Panginoong Jesucristo. Sabi ko nga, balikan mo yung pagkakataon, yung first time mong maranasan ang pagkilos ng Panginoon sa buhay mo, na walang laman ng bulsa mo, pero kumilos ang Panginoon habang ikaw nasa church, tumulo yung luha mo, naghalo yung luha at kung ano pa. Umuwi kang may kagalakan, magaan ang pakiramdam, pero wala pa rin laman ng bulsa mo. Yun ang ibahagi mo, kapatid. Magsimula ka doon. Sabi nga, bahagi ka ng rescue team ng ating Panginoon. Katulad ng isang bumbero, hindi pwedeng pag dumating ka sa sunog, upo ka lang. Manunood. Bago kumilos. Kasi pag nagkagayon po, malaki na yung sunog. Mas malaki na yung perwisyo. At ganoon din po sa atin. Pag ikaw ay nagpatumpik-tumpik, nagpabanjing-banjing, sabi nga ni Pastora Cecil Gaco, huwag na kayo magpabanjing-banjing. Bakit? Kasi maaaring maging resulta ng pagkawala ng mga kaluluwa, yung pagbabanjing-banjing. Kaya nga po mahalaga na ay sa katuparan agad natin yung layunin at utos ng ating Panginoon. Sabi nga yung Great Commission.
Sa akin pong pagtatapos, maunawaan po sana ito. Ito lang yung araw na meron tayo. Yung kahapon, wala na eh. Yung bukas, wala pa. So bakit mo ipangangalandakan yung bukas na lang? Ito lang yung araw na meron tayo. Hindi na natin mababalikan yung kahapon. At ang katotohanan ito, nawa maiuwi po natin. Kung wala ang Panginoong Jesucristo sa buhay mo, walang pag-asa. Kung wala ang Panginoong Jesucristo sa buhay ng mga kapatid mo, ng mga mahal mo sa buhay, ng mga kaibigan mo, walang pag-asa. Walang kapatawaran ng mga kasalanan at walang kaligtasan. At ang tanging naghihintay sa kanila ay yung parusa at paghihirap sa lawa ng kapatid. Kaya nga po, ulitin ko, magkaroon tayo ng pagmamalasakit na tunay na pagkahabag sa mga taong pwedeng mapahamak dahil wala sa kanila ang ating Panginoon sa Kristo. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, banal at makapangyarihan, kami po ay dumudulog sa iyo na may pusong nagpapakumbaga at nagpapasalamat. Maraming salamat po sa mga biyaya na ibinigay mo sa amin. Maraming salamat po sa kaligtasan. Panginoon, dalangin ko po na bigyan niyo kami ng lubos na pag-ibig at pagmamalasakit sa aming kapwa. Bigyan mo ang bawat isa ng pagnanasa na maipahayag ang iyong pagmamahal, ang katotohanan ng iyong mga salita sa mga taong inilagay mo sa aming mga buhay. Panginoon, bigyan niyo po kami ng lakas ng loob, ng karunungan, para maipahayag namin yung aming pananampalataya ng buong tapang. Tapang upang hindi kami matakot sa mga hamon o hadlang, at tapang para hindi kami matakot na ma-reject. Panginoon, dalangin ko po na sa mga panahon ito, palambutin niyo po at ihanda niyo po ang mga puso at isipan ng aming mga mahal sa buhay, ng aming mga kaibigan, mga kakilala na hindi pa nakarinig ng mabuting balita. Dalangin ko po, Panginoon, na sila ay maging handa na tumanggap sa iyong mensahe ng kaligtasan. Panginoon, patnubayan niyo po kami upang kami ay maging magandang halimbawa sa aming pamumuhay at mga salita. Gamitin mo kami, Panginoon, upang kami ang maging tagapagdala ng iyong liwanag sa mundong ito. Tagapagdala ng iyong pag-asa, tagapagdala ng kagalakan at kapayapaan para sa mga taong nawawala at naliligaw ng landas. Maraming salamat po, Panginoon. Sa ilang po ang lahat ng papuri at pagkakila. Kung aking panalangin, may pasalamat at pagtitiwala sa Panginoon.